Si Clarice ay isang dalagang may kakaibang pananaw sa buhay. Sa edad na 18, simple lamang ang kanilang pamumuhay. Nakapisan siya sa kanilang munting bahay sa baryo kasama ang kanyang ama at ina na parehong nagtatrabaho sa palengke bilang tindero at tindera ng gulay. Sa kabila ng kanilang limitadong kabuhayan, hindi maitatangging may mataas na pangarap si Clarice. Ngunit ang pangarap niya ay hindi tungkol sa sarili niyang pagsisikap, kundi sa paghahanap ng isang mayamang nobyo na magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Tuwing pumapasok si Clarice sa kanilang pampublikong paaralan, palagi niyang pinagmamalaki ang kanyang hitsura. Maayos ang kanyang uniforme, laging nakasuot ng pulang lipstick, at mahahabang hikaw na kahit peking ginto ay kinang-nakinang sa kanyang pandama. Para sa kanya, hindi mahalaga ang laman ng bulsa kung mukha kang marangya. Basta mukha kang sosyal, panalo ka, madalas niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan. Sa klase, hindi maiiwasang mapansin ang kanyang ugali. Madalas siyang magtaas ng kamay sa mga tanong ng guro, kahit paminsan ay mali ang sagot niya. Ma'am, para sa akin, ang pinakamahalagang aspeto ng buhay ay ang pag-asenso, sabi niya minsan sa talakayan tungkol sa pangarap. Hindi na rin bago sa kanyang mga kaklase ang kanyang hilig sa kayabangan. Hindi ko nga maintindihan kung paano niyo natitiis ang mga simpleng buhay. Dagdag pa niya, sabay tingin sa mga kaibigang sina Mila at Cora. Si Mila, isang tahimik ngunit matalino, ay minsan ang sinaway si Clarice. Hindi masama ang maghangad ng maginhawang buhay, Clarice, pero parang mali ata ang iniisip mong paraan para doon. Hayaan mo na, Mila, sagot ni Clarice, sabay alis ng tingin. Hindi mo kasi naiintindihan, hindi lahat ng tao ay gustong magtiis sa kahirapan. Isang araw, dumaan si Clarice sa palengke upang sunduin ang kanyang ina. Sa daan, napansin niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya. May ibang humanga sa kanyang ayos, ngunit ang iba'y hindi maiwasang magbulong-bulungan. Tingnan mo yun, kung magdamit akala mo mayaman, wika ng isang matandang babae. Hindi ito alintana ni Clarice. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang tingin ng iba sa kanyang panlabas na anyo. Pagdating sa tindahan ng kanyang ina, agad siyang napansin nito. Clarice, bakit parang napakabongga mo naman? Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina, sabay abot ng supot ng gulay sa isang mamimili. Ma, syempre kailangan kong mag-ayos. Hindi ko alam kung kailan darating ang pagkakataon. Sagot ni Clarice na may bahid ng yabang. Ano bang pagkakataon ang sinasabi mo? Tanong ng kanyang ina habang nag-aayos ng mga paninda. Ang makilala ang lalaking mag-aahon sa akin sa hirap, sagot ni Clarice nang walang alinlangan. At hindi iyon mangyayari kung mukha akong hampas lupa, di ba? Napailing na lamang ang kanyang ina, ngunit hindi na ito nagsalita. Alam niyang mahirap baguhin ang pananaw ng kanyang anak. Habang papalubog ang araw, dumaan si Clarice sa plaza. Doon niya napansin ang isang magarang sasakyan na nakaparada. May bumabang lalaki na bihis at tila kilala ng karamihan. Sa isip ni Clarice, ito na ang pagkakataon niyang magsimula ng kanyang pangarap. Subalit hindi niya alam, ang pagkakilala sa lalaking ito ang magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang kwento. Sa sumunod na mga linggo, tila naging laman ng bawat umpukan si Clarice sa kanilang baryo. Mula sa mga nagtitinda sa palengke hanggang sa mga tambay sa kanto, ang pangalan niya ay hindi nawawala sa usapan. Ang arte-arte naman kasi, bulong ng isang tindera habang nag-aayos ng kanyang paninda. Tuwing lalabas si Clarice, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Kung dati tila siya ang sentro ng atensyon dahil sa kanyang ganda at ayos, ngayon ay ramdam niyang iba na ang dahilan ng mga titig na iyon. Hindi na ito paghanga, kundi panlalait. Sa palengke, habang sinusundo niya ang kanyang ina, nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik ang mga tindera sa paligid. Pero naririnig niya ang mahinang tawa at bulungan. Hindi na siya tumingin pa, ngunit sa bawat hakbang niya ay parang kumakapit ang bawat salita sa kanyang pandinig. Akala mo kung sino? Gulay lang ang kaya ng pamilya. Maririnig niya kahit pilit niyang binabaliwala.
Napapabilis ang lakad niya, ngunit sa bawat hakbang ay tila mas humahaba ang daan. Minsan, nang tulungan niya ang kanyang ina sa tindahan, may isang matandang babae na tumingin sa kanya ng diretso. Wala itong sinabing masama, ngunit ang tingin nito'y sapat na upang maramdaman niya ang bigat ng kanyang reputasyon sa kanilang lugar. Tumalikod na lamang si Clarice at muling inayos ang mga gulay. Pilit na hindi iniinda ang nararamdamang hiya. Ngunit kahit anong gawin niya, naroroon ang tensyon na hindi niya kayang iwasan. Nadadamay na rin ang kanyang mga magulang sa isyong ito. Isang araw, umuwi ang kanyang ama na tila pagod na pagod. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga naririnig sa paligid. Sa hapagkainan, tahimik ang lahat. Wala nang masabi ang kanyang ina at kahit si Clarice ay hindi na makatingin ng diretso sa kanilang mga mata. Ramdam niya ang unti-unting pagkaputol ng kanyang koneksyon sa mga tao sa paligid niya. Hindi lamang sa kanyang mga kapitbahay, kundi pati na rin sa kanyang sariling pamilya. Makalipas ang ilang linggo ng tahimik na pagkalat ng mga kwento tungkol kay Clarice, nagsimulang magbago ang pakikitungo ng kanyang mga kaibigan. Ang dating masaya nilang mga usapan tuwing recess ay tila nagiging formal at malamig. Kapansin-pansin ang pag-iwas ng kanyang mga kaibigan na sina Mila at Cora, na dati lagi niyang kasama kahit saan. Isang araw, matapos ang klase, nilapitan ni Clarice ang dalawa sa ilalim ng malaking puno sa likod ng eskwelahan. Dati, iyon ang kanilang tambayan, ang lugar kung saan nila pinapangarap ang kinabukasan habang nagpapahinga sa lilim ng mga dahon. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Habang papalapit siya, hindi man lamang siya nilingon ng dalawa. Tila hindi siya nakikita. Lumapit siya ng mas malapit at ngumiti, kahit ramdam niyang hindi na iyon ang mainit na pagsalubong na nakasanayan niya. Wala ni isang salita mula kina Mila at Cora. Nagpatuloy siya, pilit na sinira ang katahimikan sa pamamagitan ng isang kwento tungkol sa nakitang magarang kotse sa plaza. Ngunit kahit na gaano kaganda ang kanyang salaysay, nanatiling malamig ang sagot ng dalawa. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw ang pagbabago. Sa tuwing magkakaroon ng grupo para sa mga proyekto sa klase, hindi na siya pinipili ng dalawa. Naging mahirap para kay Clarice ang makita ang dati niyang malalalapit na kaibigan na masayang nagtatawanan kasama ang iba, habang siya ay nakaupo mag-isa sa isang sulok ng silid-aralan. Nang dumating ang isang espesyal na araw ng paaralan, ang Friendship Day, nagkaroon ng pagkakataon ang bawat estudyante na magbigay ng sulat o maliit na regalo sa kanilang mga kaibigan. Buong umaga, ang buong klase ay abala sa pagbibigayan ng mga simpleng regalo, mga handmade card, bulaklak mula sa bakuran, o kahit maliit na candy. Si Clarice, kahit walang gaanong pambili, ay nagdala ng 3 pirasong tsokolate na balak niyang ibigay kina Mila at Cora. Ngunit habang naghahanap siya ng tamang pagkakataon, nakita niya ang dalawa na masayang tumatanggap ng mga sulat mula sa iba nilang kaklase. Nagtangka siyang lumapit, ngunit hindi siya napansin. Ang mga kamay niyang may hawak na tsokolate ay dahan-dahang bumaba habang tinitingnan niya ang malalapit na pagngiti ng dalawa sa iba nilang kasama. Sa pagkakataong iyon, parang tumigil ang mundo para kay Clarice. Naramdaman niyang parang pinutol ang ugnayan na minsan niyang itinuring na mahalaga. Pag-uwi niya, dala niya ang mga tsokolate. Hindi na buksan, hindi na ibigay. Inilagay niya iyon sa ibabaw ng kanyang study table at matagal na pinagmasdan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Ano ang nangyari? Bakit bigla na lang nila akong iniwan? Ngunit kahit pilit niyang inintindi, malinaw na isa lang ang sagot. Ang sarili niyang ugali ang dahilan. Ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan ay tulad ng isang sugat na hindi madaling maghilom. Doon niya unti-unting naramdaman ang bigat ng kanyang pagiging mapangmata at mayabang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya alam kung paano sisimulan ang pagbabago. Matapos ang paglayo ng kanyang mga kaibigan, tila mas lalong dumilim ang mundo ni Clarice. Sa kanilang bahay, unti-unti na ring nadama ng kanyang pamilya ang bigat ng kanyang ugali. Ang dating masayang pakikipag-usap niya sa kanyang mga magulang
ay napalitan ng matamlay na katahimikan. Hindi na niya ramdam ang dating init ng kanilang tahanan. Isang umaga, habang naghahanda ang kanyang ina para sa palengke, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Suot ang isa sa mga bagong damit na binili niya gamit ang natirang ipon. Walang pag-aalinlangang kumuha siya ng pagkain sa mesa, ngunit napansin niya ang tahimik na tingin ng kanyang ina habang nagbabalot ng mga gulay. Nagpatuloy siya sa pagkain, hindi ininda ang atmosfera. Ngunit habang tinutulungan ng kanyang ama ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga paninda, narinig niya ang mga mahinang buntong hininga nito. Hindi niya iyon pinansin noong una, ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang madama ang bigat ng kanilang nararamdaman. Sa palengke, ang mga usapan tungkol kay Clarice ay tila hindi na tumitigil. Tuwing may dadaan na mamimili sa kanilang pwesto, naririnig niya ang mga usapan. Ang ibang mamimili ay may halatang panlilibak sa kanilang tono. Aba, ang anak nilang si Clarice. Kung makapag-ayos akala mo kung sinong mayaman, maririnig niya mula sa isang babaeng bumibili ng talong. Ang kanyang ama, bagamat sanay na sa mga simpleng panlalait, ay nagpipigil pa rin ng emosyon. Kita sa mukha nito ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi na ito nagrereklamo. Ang kanyang ina, sa kabilang banda, ay minsang hindi nakatiis. Sa gitna ng pagbabalot ng paninda, inilapag nito ang isang supot ng gulay at tumingin kay Clarice ng diretso. Walang salitang binitiwan, ngunit sa titig nito ay parang isang salamin ng pagkabigo, isang paninging hindi niya makalimutan. Isang hapon, habang naghahanda silang lahat ng hapunan, napansin ni Clarice ang kawalan ng sigla sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay tahimik lang sa isang sulok habang nagtatabas ng gulay. Ang kanyang ina, bagamat abala sa kusina, ay hindi nag-aksaya ng panahon para makipag-usap. Ni hindi na sila nagtanong kung kumusta ang kanyang araw, bagay na dati palaging ginagawa ng kanyang ina. Nagising si Clarice isang gabi dahil sa ingay ng kwentuhan ng kanyang mga magulang sa kusina. Tumayo siya mula sa kanyang kama at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Sa pagitan ng mahinang ilaw ng lampara, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina at ama. "Ano ba ang gagawin natin sa batang yan?" tanong ng kanyang ina, bahagyang iniinda ang pagod mula sa maghapong pagtitinda. "Hindi ko alam," sagot ng kanyang ama. "Pero napansin mo ba? Parang unti-unti na rin siyang nawawala sa sarili niya." Sa puntong iyon, nanatiling nakatayo si Clarice sa likod ng pintuan. Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang mga magulang ay nagdulot ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon, paulit-ulit na iniisip ang mga pangyayari. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang magmukhang marangya at importante, unti-unti niyang nararamdaman ang tunay na epekto ng kanyang ugali. Ang pagkasira ng kanyang relasyon sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kisame, napagtanto niya ang isang bagay. Wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Dumaan ang mga linggo at sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay, pilit pa ring pinanghahawakan ni Clarice ang ilusyon na kaya niyang itago ang tunay na sitwasyon. Patuloy siyang nagpapanggap na masaya sa paaralan, bagamat alam niyang iniwasan na siya ng kanyang mga dating kaibigan. Nang dumating ang araw ng presentasyon sa klase, nagkaroon ng pagkakataon si Clarice na muling ipakita ang kanyang tinaguriang kakayahan, ang pagiging bida sa harap ng maraming tao. Ang takdang aralin nila ay maghanda ng maikling presentasyon tungkol sa kanilang pamilya at kung paano nila nakikita ang kanilang sarili sa hinaharap. Ito ay pagkakataon para sa mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga pangarap at para kay Clarice, isang oportunidad upang magpabida sa harap ng klase. Sa gitna ng presentasyon, tumayo si Clarice na may kumpiyansa. Sa kanyang bitbit na kartolina, nilahad niya ang isang malafantasya niyang bersyon ng kanyang buhay. Ipinakita niya ang isang larawan ng malaking bahay na umano'y kanila raw at ang kanyang mga magulang na tinawag niyang mga negosyante. Habang nagsasalita, ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipagyabang ang mga bagay na wala naman talaga sa kanilang pamilya. Habang tumatagal, napansin niya ang mga tingin ng kanyang mga kaklase. Hindi iyon ang dati niyang nakukuhang paghanga. Sa halip, may halong pagtataka
at tahimik na pagtawa. Nang matapos ang kanyang presentasyon, nagkaroon ng mahabang katahimikan bago palakpakan ng ilan. Ang iba ay halatang pilit lamang na nagbigay respeto. Nang sumunod na oras, ang guro nila, isang babaeng kalmado ngunit kilalang matapat, ay dahan-dahang tumayo at tumingin sa kanilang lahat. Sinimulan niyang purihin ang ilan sa mga presentasyon. Binigyang diin ang katapatan at ang halaga ng pagpapakumbaba sa kanilang mga pangarap. Habang nagsasalita ang guro, ramdam ni Clarice na ang bawat salitang sinasabi nito ay tila isang sibat na tumatama sa kanya. Hindi ito tuwirang nagbanggit ng pangalan, ngunit malinaw sa kanya na siya ang tinutukoy. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad si Clarice sa pasilyo, narinig niya ang usapan ng ilang mga kaklase sa likod niya. "Grabe naman si Clarice, parang kwento sa teleserye ang buhay niya," sabi ng isa, sabay tawa ng maliit. Hindi siya lumingon, hindi rin siya nagpahiwatig na narinig niya iyon, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang mabigat na hiya. Nang dumating siya sa kantina, nakita niyang mas masaya ang kanyang mga dating kaibigan sa ibang grupo. Wala siyang magawa kundi kumain ng mag-isa, nagkukubli sa sulok upang itago ang kanyang sarili mula sa mapanuring tingin ng iba. Sa araw na iyon, umuwi siyang dala ang pakiramdam ng kahihiyan at pagkabigo. Ang kanyang simpleng pagtatangka na ipakita ang kaganda-ganda niyang buhay ay nagbunga ng kabaligtaran. Sa kanyang kwarto, habang nakatingin sa maliit niyang salamin, napagtanto niyang kahit anong pilit niyang magpanggap, ang katotohanan ay laging lalabas. Ang kanyang masagwang ugali ay unti-unting nagpapabagsak sa kanya, hindi lamang sa paningin ng iba, kundi lalo na sa kanyang sarili. Ang bawat pilit na pagtatakip sa kahirapan ng kanilang pamilya ay parang mas lalong nagpapalayo sa kanya mula sa mga taong nagmamalasakit at handang tumanggap sa kanya kung sino siya talaga. Matapos ang kahihiyan sa paaralan, nanatili si Clarice sa kanyang ilusyon na balang araw ay makakahanap siya ng mag-aahon sa kanya sa hirap. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, nanatili ang kanyang paniniwala na ang sagot sa kanyang mga problema ay ang pagkakaroon ng mayamang nobyo. Kaya't isang hapon, naalala niya ang lalaking nakita niya sa plaza. Ang gwapo at mukhang mayamang lalaki na bumaba sa magarang sasakyan. Napag-isipan niyang muling pumunta sa plaza, umaasang muli niyang makikita ang lalaki. Sinigurado niyang maganda ang kanyang itsura. Nakasuot siya ng bagong damit na binili mula sa natirang ipon at maingat na inayos ang kanyang buhok at make-up. Bagamat limitado ang kanyang pera, nagawa niyang magmukhang kagalang-galang sa kanyang pananaw. Dumaan ang oras at nagpakita ang lalaking kanyang inaabangan. Bumaba ito mula sa parehong sasakyan at nagtungo sa isang restaurant malapit sa plaza. Hindi nag-aksaya ng oras si Clarice. Sinundan niya ang lalaki at naghintay ng tamang pagkakataon upang makilala ito. Nagkunwari siyang may ibang ginagawa sa labas ng restaurant habang nilalampasan siya ng lalaki papasok. Paglabas ng lalaki, naglakas loob si Clarice na lapitan ito. Sa isip niya, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Tumayo siya ng matikas, nginitian ang lalaki at binati ito. Subalit, sa kabila ng kanyang kaakit-akit na pakilala, walang halong interes na tumingin ang lalaki sa kanya. Isang maikli at malamig na sagot ang natanggap niya at mabilis itong lumakad palayo. Hindi na napigilan ni Clarice ang kanyang sarili. Hinabol niya ito, umaasang mababago ang sitwasyon. Sinubukan niyang kausapin muli ang lalaki, ngunit tumigil ito at tumingin sa kanya ng diretso. Sa puntong iyon, sinabi nito ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito interesado sa mga babaeng tila masyadong abala sa pagpapakita ng yaman na hindi nila pag-aari. Hindi na niya nasagot ang lalaki, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at tila nawalan ng lakas upang magpatuloy. Tumalikod siya at naglakad ng mabigat pabalik sa kanilang bahay. Ang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Pag-uwi niya, tahimik niyang tinanggal ang kanyang make-up at inilagay sa sulok ang mga damit na kanyang isinuot. Sa harap ng salamin, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang pagkapahiya. Ang imahe ng babaeng pilit na naghahanap ng atensyon mula sa maling tao ay parang masakit
na paalala sa kanya ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, muling bumalik ang tanong na matagal na niyang iniwasan. Ito ba talaga ang buhay na gusto ko? Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabigo, alam niyang mahaba pa ang landas na kailangan niyang tahakin upang makaharap ang katotohanan at simulan ang pagbabago. Isang umaga sa palengke, habang abala ang mga tindero at tindera sa kanilang paninda, napansin ni Clarice ang isang pamilyar na mukha. Si Martin, ang lalaking madalas niyang makita na nagkakargador ng mga sako ng bigas at mga kahon ng prutas, ay muling dumaan sa kanilang pwesto. Malakas ang katawan nito, may maayos na tindig at laging may dalang ngiti kahit na anong bigat ng kanyang trabaho. Si Martin ay tahimik, ngunit palaging magalang kapag nakakasalubong ang mga tao sa palengke. Minsan, tumutulong pa siya sa pagtitinda kapag walang masyadong trabaho. Hindi maikakaila ang respeto ng mga tao sa kanya. Ngunit para kay Clarice, isa lamang siyang kargador. Isang tao na walang espasyo sa kanyang ilusyon ng marangyang buhay. Habang nag-aayos ng paninda ang ina ni Clarice, napansin nito si Martin na papalapit sa kanilang pwesto. Clarice, pakikuha nga ng isang kahon ng kamatis sa likod. Tutulungan tayo ni Martin, sabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Clarice, halatang naiinis. Bakit kailangan siya pa ang utusan? Habang inilalabas niya ang kahon, biglang nagsalita si Martin. Ako na ang magdadala, Clarice. Tumango ito at mabilis na inabot ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Isang maikling sulyap lamang ang isinukli ni Clarice. Tumalikod siya at tumulong sa pag-aayos ng ibang paninda. Pilit iniiwasan ang presensya ng lalaki. Mula noon, napansin ni Clarice na madalas siyang napapatingin kay Martin. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi dahil sa paghanga, kundi sa pagkailang. Hindi niya maunawaan kung bakit tila laging nariyan si Martin sa paligid. Nakatulong kapag may kailangang buhatin, nakangiti sa mga tindera kapag masaya ang araw, o tumutulong sa mga matatandang mamimili na nagdadala ng kanilang mga pinamili. Isang araw, habang nag-aayos siya ng paninda, nilapitan siya ni Martin. May dala itong isang basket ng prutas na iniaabot sa kanyang ina bilang pasasalamat sa kanilang tulong noong isang linggo. Habang kinakausap nito ang kanyang ina, napansin ni Clarice ang maayos na pananalita nito at ang mahinahong tono ng boses. Hindi niya iyon inaasahan mula sa isang taong akala niya ay walang mataas na pinag-aralan. Pag-alis ni Martin, napatingin si Clarice sa kanyang ina na abala sa paglagay ng mga prutas sa mesa. Bakit parang napakabait ni Martin sa inyo? Tanong niya. Ngunit sa halip na sagutin siya, ngumiti lamang ang kanyang ina at nagpatuloy sa ginagawa. Napansin niyang tila may alam ang kanyang ina na hindi niya alam. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagpapakita ng kabutihan si Martin. Sa kabila ng kanyang pagiging simple, palaging maaliwalas ang kanyang presensya. Ngunit para kay Clarice, isang malaking pader ang pagitan nila. Ang kanyang pananaw na hindi maaring magtagpo ang kanilang mga mundo. Sa kanyang isipan, ang isang kargador ay hindi kailanman magiging bahagi ng kanyang plano sa buhay. Hindi niya alam, sa bawat tanggi niya kay Martin, mas lalo niyang hinahadlangan ang isang pagkakataong maaaring magpabago sa kanyang pananaw at sa kanyang buhay. Ngunit para kay Martin, walang pagmamadali. Tahimik niyang ipinapakita ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Isang tahimik na paalala na minsan, ang totoong halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa nakikita lamang sa panlabas. Isang umaga, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng mga paninda sa kanilang tindahan sa palengke, napansin niya si Martin na papalapit sa kanila. Hindi na siya nagulat. Madalas niyang makita ang binata na nagdadaan para magbuhat ng mga sako ng bigas o kahon ng gulay para sa iba't ibang tindero. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso ang lakad ni Martin patungo sa kanilang pwesto. May hawak na isang bungkos ng mga bulaklak na tila bagong pitas mula sa isang bakuran. Nang makarating ito, ngumiti si Martin at dahan-dahang inabot ang mga bulaklak kay Clarice. Hindi ito nagbitaw ng kahit anong salita, ngunit halata sa kilos nito ang intensyon. Isang tahimik
na pagpapakita ng nararamdaman. Napatingin si Clarice sa mga bulaklak at bago pa niya maitulak ang kamay ni Martin, napansin niya ang mga simpleng hibla ng damo na kasama ng mga bulaklak. Para bang sinaksak ang kanyang ego. Sa kanyang paningin, ang regalo ay tila isang insulto. Isang bagay na hindi nararapat para sa kanyang maarte at marangyang imahe. Hindi niya tinanggap ang bulaklak. Sa halip, mabilis siyang umatras, nagkunwaring abala sa iba pang gawain. Tumingin siya sa paligid, umaasang walang ibang nakakita sa tagpong iyon. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha, hindi sa tuwa kundi sa hiya na baka isipin ng iba na tanggapin niya ang simpleng regalo mula sa isang tulad ni Martin. Ang mga kamay ni Martin na hawak pa rin ang mga bulaklak bahagyang bumaba. Ngunit sa halip na lumayo, nanatili siya sa kanyang pwesto, tila naghihintay ng sagot mula kay Clarice. Hindi niya alintana ang malamig na tingin ng dalaga o ang halatang pag-iwas nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, walang nagbago. Sa wakas, tumalikod si Martin, dala pa rin ang kanyang bungkos ng bulaklak. Wala siyang sinabi, walang reklamo. Tahimik lamang siyang lumayo, bagamat halata ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkaalis ni Martin, napansin ni Clarice ang kanyang ina na nakatingin mula sa gilid ng tindahan. Hindi nagsalita ang kanyang ina, ngunit ang titig nito ay parang nagtatanong, bakit hindi mo man lang pinansin ang kabutihan? Sa halip na harapin ang tanong na iyon, umiwas si Clarice at tumalikod. Pinilit kalimutan ang nangyari. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip ang imahe ni Martin. Hawak ang mga bulaklak at ang bigat ng simpleng pag-asa na kanyang binaliwala. Maagang nagising si Clarice isang araw upang tumulong sa kanilang tindahan sa palengke. Hindi niya ito gustong gawin, ngunit walang ibang maasahan ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang pag-aayaw, kinailangan niyang magdala ng mga panindang gulay mula sa likod ng tindahan patungo sa harap, kung saan mas madaling makita ng mga mamimili. Habang abala siya, biglang sumulpot si Martin. Buhat ang isang kahon ng mga hinog na kamatis. Hindi niya iyon inaasahan, ngunit mabilis na napagtanto ni Clarice na ang binata ay naroon muli upang tumulong. Dumiretso si Martin sa tabi niya. Maingat na inilapag ang kahon at nagsimula ng mag-ayos ng ibang paninda. Tahimik lang ito, ngunit kitang-kita ang pagiging masipag at maalalahanin sa bawat kilos nito. Ayaw ni Clarice na pansinin si Martin, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang pawis nitong tumutulong mula sa noo. Dala ng init ng araw at bigat ng kanyang ginagawa. Sa loob-loob niya, naiinis siya. Sa kanyang isip, hindi dapat siya nakikitang katabi ng isang taong mukhang pagod at pawisan, lalo na't ang mga tao sa paligid ay palihim na nakatingin. Habang binubuhat ni Martin ang isang sako ng patatas mula sa likod, napansin niya ang tingin ni Clarice. Tumigil siya saglit at ngumiti, tila sinasabing, "Huwag kang mag-alala, kaya ko ito." Ngunit para kay Clarice, ang ngiting iyon ay tila isang pasaring, isang paalala na kahit sa simpleng paraan, mas marami itong nagagawa kaysa sa kanya. Nang makabalik si Martin mula sa likod, inilagay niya ang sako malapit kay Clarice. Amoy pawis ang kanyang damit at hindi napigilan ni Clarice na umatras ng bahagya. Kunwari may inaayos sa kabilang bahagi ng tindahan. Napangiwi siya nang hindi napapansin ni Martin. At sa kanyang isipan, bumalik ang ideya na hindi dapat siya naaabala ng presensya nito. Ang lapit-lapit niya, parang hindi niya naiisip na ang daming tao. Iniisip niya habang umiwas sa mga galaw ni Martin. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Martin sa pagtulong. Buong araw siyang nagbuhat ng mga paninda, inayos ang mga ito sa tindahan, at siniguro pang walang nasisira. Hindi siya nagsalita ng kahit ano para ipaalam ang kanyang nararamdaman, ngunit malinaw sa kilos nito na ginagawa niya iyon hindi lamang bilang simpleng tulong, kundi upang mapalapit kay Clarice. Ngunit para kay Clarice, ang bawat kilos ni Martin ay mas lalo lang nagpapaalala sa kanya ng kanilang magkaibang mundo. Sa bawat galaw nito, lalo siyang naiinis. Hindi niya maintindihan kung bakit pilit na nagpapakita ng kabutihan ang binata. Ngunit sa kanyang mata, hindi ito sapat para baguhin ang kanyang pananaw. Sa huli,
Umalis si Martin nang hindi nakatanggap ng kahit anong pasasalamat mula kay Clarice. Ang binata ay naglakad pa uwi, pagod ngunit masaya na nakatulong sa araw na iyon. Samantalang si Clarice, na natili sa tindahan, pilit na nililimot ang amoy ng pawis at ang presensya ni Martin na tila hindi niya matanggal sa kanyang isipan. Dumating ang pista ng baryo, isang panahon ng kasiyahan at pagtitipon sa kanilang komunidad. Ang plaza ay puno ng mga makukulay na banderitas, ilaw at mga tao na abala sa iba't ibang aktibidad. May mga palaro, tindahan ng pagkain at isang maliit na entablado kung saan magtatanghal ang mga lokal na mga aawit. Sa araw na iyon, nakasuot si Clarice ng kanyang pinakamaganda at pinakabonggang damit. Gusto niyang magmukhang kaaya-aya at kaakit-akit, umaasang makakuha ng atensyon mula sa sino mang may kaya, sa baryo o sa mga bisitang may hitsura ng mayayamang taga-syudad. Lahat ng kilos niya ay maingat, bawat galaw ay may kumpiyansang nagpapakita ng kanyang pagnanasa sa marangyang buhay. Habang naglalakad siya sa gilid ng plaza, napansin niyang paparating si Martin. Ang binata ay maayos ang bihis, suot ang isang simpleng polo at maong na pantalon, ngunit hindi ito makapagkubli ng pagiging payak ng kanyang anyo. May hawak siyang isang maliit na kahon na balot ng pulang laso, at sa mga mata nito ay mababanaag ang kaba at determinasyon. Nang makita siya ni Martin, agad itong lumapit sa kanya. Tahimik ang paligid sa kanilang direksyon. Tila nag-aabang ang ilan sa kung anong mangyayari. Inabot ni Martin ang kahon kay Clarice. Sa loob nito ay isang simpleng bracelet na gawa sa beads, halatang inipon niya ang pera upang mabili ito. Ngumiti siya ng may pag-asa, ngunit bago pa man niya masabi ang anumang salita, napansin ni Clarice ang bracelet at ang maliit na kahon. Halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkasuya. Tiningnan niya si Martin mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa bracelet. Wala siyang sinabi, ngunit kitang-kita ang pandidiri sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ito ba ang tingin niyang magpapasaya sa akin? Ang mura-murang bagay na ito? Hindi niya tinanggap ang kahon. Sa halip, tumalikod siya, naglakad palayo, at iniwan si Martin na nakatayo sa gitna ng plaza, hawak pa rin ang regalo. Ang lahat ng nakakita sa tagpong iyon ay napalingon at nagtatanong sa kanilang mga mata. Si Martin, bagamat halatang nasaktan, ay nanatiling tahimik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay, bitbit pa rin ang kahon, at naglakad palayo mula sa masayang ingay ng pista. Si Clarice, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanyang pag-iikot, pilit na hinahanap ang atensyon mula sa iba pang tao sa plaza. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid, mga tanong kung bakit siya ganoon kaastang. Ramdam niya ang init ng mga matang sumusuri sa kanya, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang ulo, tila wala siyang pakialam. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay nagkakasiyahan, nanatili si Martin sa isang sulok, hawak ang bracelet na hindi niya naibigay. Samantalang si Clarice, bagamat nasa gitna ng makukulay na ilaw at masasayang tao, ay hindi maiwasang maramdaman ang lungkot na tila hindi niya maipaliwanag. Habang lumilipas ang mga linggo matapos ang pista, bumalik si Clarice sa kanyang karaniwang buhay sa palengke at paaralan. Unti-unti na ring humupa ang ingay tungkol sa kanyang pag-iwas kay Martin sa pista. Ngunit para kay Clarice, nanatili ang panlalamig ng relasyon niya sa mga tao sa paligid. Samantalang si Martin, bagamat bihira na niyang makita, ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang bigat na hindi maalis mula sa kanyang damdamin tuwing naaalala ang binata. Matapos ang tagpo sa plaza, iniwan ni Martin ang bracelet sa tabi ng mga paninda ng pamilya ni Clarice. Hindi niya kayang bitbitin pabalik ang regalo, kaya tahimik niyang iniwan ito sa ibabaw ng isang kahon ng gulay bago siya tuluyang umalis. Kinagabihan, habang inaayos ni Clarice ang mga natirang paninda, napansin niya ang bracelet na nakalapag doon. Alam niyang iyon ang iniabot ni Martin kanina, ngunit hindi niya alam kung kailan iniwan iyon. Sandaling tumigil ang kanyang kamay, at tiningnan niya ito ng mabuti. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, dahan-dahan niya itong kinuha at inilagay sa kanyang bulsa, palihim
at walang sino man ang nakakita. Isang araw, dumating sa baryo ang balita na magkakaroon ng malaking seremonya sa plaza. Magkakaroon ng parangal para sa isang kilalang negosyante na nagbibigay ng tulong sa mga karatig na komunidad. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda, mula sa dekorasyon hanggang sa programa. Naroon si Clarice, abala rin sa pag-aayos ng tindahan, ngunit hindi maikakaila ang kanyang interes sa kung sino ang magiging pangunahing bisita ng seremonya. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang, puno ang plaza ng mga tao. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng espesyal na bisita. Sa gitna ng ingay at excitement, biglang tumahimik ang karamihan nang makita ang isang magarang sasakyan na huminto sa harap ng entablado. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na mukha, si Martin. Napamulagat si Clarice sa nakita. Ang simpleng kargador na matagal niyang tiningnan nang mababa ay ngayon tila isang ganap na ibang tao. Nakaayos ng maayos si Martin, suot ang mamahaling suit na tila mas angkop sa isang CEO kaysa sa isang manggagawa sa palengke. Ang lahat ng tao ay nagbigay pugay habang umaakyat siya sa entablado. Narinig ni Clarice ang bulungan ng mga tao sa paligid. Iyan si Martin. Siya pala ang may-ari ng maraming kumpanya sa Maynila. Ang dami niyang natulungan. Huwag kang magkamali. Hindi lang siya basta mayaman. Siya rin ang nagpondo para sa mga proyekto dito sa baryo. Dagdag pa ng isa. Nanatiling nakatayo si Clarice sa isang sulok, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya makagalaw habang nagsimula ng magsalita si Martin sa entablado. Ikinuwento nito ang kanyang pinagmulan, kung paano niya naranasan ang hirap ng buhay noong bata pa siya, at kung paano siya bumalik sa baryo upang tumulong sa mga tao rito. Hindi niya direktang binanggit si Clarice, ngunit ramdam niya ang bawat salitang tila nananampal sa kanya. Matapos ang seremonya, nagtipon ang mga tao upang makipag-usap kay Martin. Nanatiling nakatayo si Clarice na parang nais niyang lumubog sa lupa. Hindi niya magawang lumapit, ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip kung paano siya magpapaliwanag. Ang lahat ng kanyang inisip tungkol kay Martin, ang panlalait, ang pandidiri, ang pagmamaliit, ay bumalik sa kanya ng may higit na bigat. Sa pagkakataong iyon, natutunan ni Clarice ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng nakikita sa panlabas ay siyang totoo. Ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay malinaw. Paano ko ito babawiin? Sa mga araw na sumunod matapos ang seremonya, hindi na lumalabas ng bahay si Clarice, maliban na lamang kung kinakailangan. Sa bawat oras na iniisip niya si Martin, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kahihiyan. Ang mga alaala ng kanyang pagmamataas, ang mga tingin niyang puno ng pag-aalipusta, at ang malamig na pagtrato niya sa binata ay tila paulit-ulit na bumabalik, na parang parusa sa kanya. Kahit sa palengke, iniwasan niyang makita si Martin. Kung dati ay abala siya sa pakikipag-usap sa mga kakilala, ngayon ay mabilis siyang nagtutungo sa kanilang tindahan. Tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho at umaalis kaagad. Wala nang sigla ang kanyang kilos. Napalitan na ito ng mabigat na pagdadala ng sarili. Ramdam ng kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanya. Ngunit wala silang sinasabi, marahil ay nauunawaan na rin nila ang dahilan. Isang hapon, habang nakaupo si Clarice sa isang sulok ng kanilang bahay, tahimik niyang pinagmasdan ang bracelet na iniabot ni Martin sa kanya noong pista. Hindi niya natanggap ito noon, ngunit nang makita niyang iniwan ito ng binata malapit sa kanilang tindahan, kinuha niya ito nang walang nakakita. Hawak niya ngayon ang simpleng bracelet, at sa bawat butil nito ay nararamdaman niya ang bigat ng kabutihan ni Martin na kanyang binaliwala. Bakit ganoon? Bakit napakabait niya kahit alam niyang ganoon ako sa kanya? Tanong niya sa sarili, ngunit wala siyang sagot. Sa tuwing maririnig niya ang balita tungkol kay Martin mula sa ibang tao, kung paano ito tumutulong sa baryo, kung gaano ito kagalang-galang sa lahat, lalong bumibigat ang kanyang nararamdaman. Alam niyang wala siyang mukhang maihaharap sa kanya, kahit pa gusto niyang humingi ng tawad. Sa kabila ng lahat, hindi mawala sa isip ni Clarice ang isang simpleng tanong. Paano kung huli na ang lahat? Sa kabila ng lahat ng malamig na pagtrato at pagtanggi ni Clarice, nanatiling buo ang paniniwala ni Martin
na may kabutihan sa puso ang dalaga. Hindi niya ito tinigilan. Para kay Martin, hindi sapat ang mga pagkakamali ni Clarice upang kalimutan ang posibilidad ng pagbabago. Sa halip, patuloy siyang nagpakita ng kabutihan sa kanya sa mga maliliit na paraan, hindi para pilitin siyang magbago, kundi para ipakita na handa siyang manatili kahit gaano kahirap. Isang araw, bumalik si Martin sa palengke na may dalang simpleng regalo para sa pamilya ni Clarice. Isang basket ng prutas at gulay na personal niyang pinili mula sa kanyang sariling taniman. Nang makita siya ni Clarice mula sa likod ng tindahan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bahagyang kaba. Kahit napilit niyang iwasan si Martin, alam niyang darating ito muli sa kanilang lugar. Pagkalapag ni Martin ng basket, nag-usap ito saglit ng ina ni Clarice. Narinig ni Clarice ang mga masiglang kwento ng kanyang ina tungkol sa araw-araw nilang gawain sa tindahan at kung paano nakakatulong si Martin sa iba pang tindera. Nanatili siya sa likod, tahimik na pinapakinggan ang usapan ngunit hindi nagpakita. Pagkatapos ng maikling usapan, tumingin si Martin sa direksyon ni Clarice, na bahagyang nagkubli sa likod ng mga kahon ng gulay. Hindi siya direktang lumapit, ngunit nagbitiw siya ng isang simpleng ngiti, tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Hindi siya nagpilit. Umalis siyang dala ang panibagong pag-asa na balang araw, magkakaroon din ng pagkakataong makita ni Clarice ang kanyang tunay na intensyon. Sa susunod na linggo, habang nag-aayos si Clarice ng mga paninda, bigla na lang siyang sinurpresa ni Martin ng isang payak na gesture. Nakita niyang iniayos nito ang mga kahon ng gulay sa tabi ng tindahan, walang hinihintay na pasasalamat. Sa kabila ng kawalan ng imik ni Clarice, nagpatuloy si Martin, binibigyang diin ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng kanyang mga kilos kaysa salita. Hindi ito napigilan ng iba sa palengke. Maraming tao ang nagsimula ng humanga sa tiyaga ni Martin at sa kanyang positibong pananaw sa kabila ng pagiging mailap ni Clarice. Narinig ito ni Clarice mula sa iba't ibang kwento, at habang pilit niyang itinatanggi sa sarili ang epekto nito, alam niyang unti-unti na siyang naaantig. Hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Martin, ngunit sa bawat araw na nakikita niyang tumutulong ito sa kanyang pamilya, nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang bracelet na minsang itinago niya ay muling kinuha mula sa kanyang drawer. Sa gabing iyon, habang hawak niya ito, iniisip niya kung paano niya muling maitatama ang mga nagawa niyang mali. Alam niyang hindi pa huli ang lahat, ngunit ang unang hakbang ang pinakamahirap gawin. Samantala, si Martin ay nanatili sa kanyang prinsipyo. Ang pagmamahal ay hindi kailangang pilitin, basta't may pananaligi sa kabutihan ng isang tao. Sa mga araw na lumipas, hindi mapakali si Clarice. Ang bracelet na iniwan ni Martin ay tila may bigat na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng mga nagawa niya, ang pandidiri, ang pagmamataas, at ang malamig na pagtanggi sa taong walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang abala ang kanyang ina sa tindahan, nagdesisyon si Clarice na gumawa ng hakbang. Maingat niyang inihanda ang isang maliit na basket na puno ng pagkain, mga prutas at tinapay na binili mula sa palengke. Hindi ito marangya, ngunit alam niyang ito ang paraan upang magsimula. Sa mabagal na paglakad, dinala ni Clarice ang basket sa bahay ni Martin. Natatakot siya, nanginginig ang mga kamay habang iniisip kung paano ito tatanggapin ng binata. Sa kabila ng kanyang kaba, pinilit niyang ituloy ang plano. Nang makarating siya sa bahay ni Martin, tahimik na tumigil si Clarice sa harap ng pintuan, nag-aalangan kung dapat bang kumatok. Sa wakas, naglakas loob siyang kumatok ng mahina. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto at lumabas si Martin. Suot nito ang simpleng damit, ngunit tulad ng dati, mayroong isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagawang tumingin ng diretso si Clarice. Inabot niya ang basket nang walang salita at bahagyang yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Hindi nagsalita si Martin. Tinanggap niya ang basket, ngunit ramdam ni Clarice ang tahimik nitong pagkabigla. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kabutihan sa mga mata ni Martin. Isang anyo ng pag-unawa na tila sinasabi, "Walang problema."
Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, tumalikod si Clarice at dahan-dahang lumakad papalayo. Habang palayo siya, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, na parang sa simpleng aksyon na iyon ay nabawasan ang bigat ng kanyang kahihiyan. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit alam niyang ginawa niya ang unang hakbang. Isang pagpapakumbaba na noon ay akala niyang hindi niya magagawa. Sa likod ng kanyang isipan, may isang mahinang boses na nagsasabing, may oras pa para bumawi. At sa bawat hakbang niya palayo sa bahay ni Martin, naramdaman niya ang unti-unting pag-usbong ng pag-asa. Sa sumunod na linggo, patuloy si Clarice sa pagtulong sa kanilang tindahan sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaibang sigla sa kanyang kilos. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang pagpapakumbaba niyang pagdala ng basket kay Martin ay nagdulot ng bahagyang kapayapaan sa kanyang isipan. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gulay, napansin niya ang isang matandang tindera sa kabilang pwesto na hirap magbuhat ng isang kahon ng prutas. Dati hindi niya iyon papansinin, baka nga umiwas pa siya para hindi masabihan ng kahit anong bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at agad na tumakbo papunta sa matandang tindera. Wala siyang sinabing kahit ano, basta kinuha niya ang kahon mula sa mga kamay nito at dahan-dahang ibinaba sa mesa ng tindera. Napatingin ang matanda sa kanya, halatang nagulat sa hindi inaasahang kabutihan. Tumangulang si Clarice bilang sagot at nagpatuloy sa pagtulong sa pag-aayos ng mga paninda ng matanda. Habang nangyayari ito, hindi niya namalayang nasa di kalayuan si Martin, tahimik na nakamasid. Napadaan siya sa tindahan ng pamilya ni Clarice upang bumili ng gulay para sa sarili niyang proyekto. Ngunit napako ang kanyang atensyon kay Clarice. Ang simpleng eksenang ito, isang hindi hinihinging tulong mula sa isang dating mailap na dalaga, ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na dahilan upang patuloy na maniwala sa kabutihan sa puso ni Clarice. Pagkatapos ng kanyang ginawa, bumalik si Clarice sa kanilang tindahan. Habang inaayos ang kanyang sariling paninda, napansin niyang ilang tindera sa paligid ang ngumiti sa kanya, tila nagulat at natutuwa sa kanyang naging kilos. Isa sa kanila ang nagsalita sa kanyang ina. Mukhang natututo na ang anak mo, iba na siya ngayon. Narinig ito ni Clarice, ngunit hindi siya tumugon. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ang ginawa niya ay isang maliit na hakbang lamang. Ngunit ramdam niyang unti-unti niyang natutuklasan ang mas mahalagang bagay sa buhay, ang paggalang, kabutihan, at pagiging totoo sa sarili. Si Martin, sa kabilang banda, tahimik na nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago. Hindi niya kailangang sabihin kay Clarice ang nakita niya, ngunit alam niyang iyon ang patunay na tama ang kanyang paniniwala, na may kabutihan sa puso ng dalaga, at unti-unti itong lumalabas. Dumating ang araw na hindi na makayanan ni Clarice ang bigat ng mga alaala ng kanyang pagkukulang kay Martin. Matagal niyang pinag-isipan kung paano siya magsisimula. Paulit-ulit niyang sinubukang maglakad patungo sa bahay ni Martin, ngunit natatakot siyang baka hindi na siya tanggapin nito. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtulong sa tindahan, napagpasyahan niyang maglakas loob. Hindi siya nagdala ng anumang regalo o pasalubong. Ang tanging dala niya ay ang kanyang determinasyon na humingi ng tawad at magtapat sa binata. Habang naglalakad patungo sa bahay ni Martin, nararamdaman niya ang matinding kaba. Sa bawat hakbang, binabalikan niya ang mga alaala ng kanyang maling pagtrato. Nang makarating siya sa harap ng bahay ni Martin, ilang sandali siyang tumigil, nag-aalangan kung kakatok ba siya o babalik na lang. Ngunit sa huli, pinili niyang kumatok ng marahan. Ilang saglit lang at bumukas ang pinto. Si Martin, na halatang nagulat sa kanyang presensya, ay tahimik na tumingin sa kanya. Hindi nagawang magtagpo ng kanilang mga mata si Clarice. Nanginginig ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. "Huwag kang mag-alala, hindi na ako gagawa ng dahilan," sabi niya sa tono ng pag-amin. Wala siyang ibang masabi kundi humingi ng tawad. Mula sa kanyang puso, sinabi niya ang lahat ng nararamdaman niya.
ang pagsisisi sa bawat pagkakataong nilait niya si Martin, at ang pagnanais na maitama ang lahat ng pagkakamali niya. Tahimik lamang si Martin habang nakikinig, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagkaunawa. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, iniimbita niya si Clarice na umupo sa maliit na patio sa harap ng bahay. Habang nakaupo sila, nagsimula si Clarice na ipahayag ang isang bagay na matagal niyang itinago, ang tunay niyang damdamin para kay Martin. Hindi niya kayang ipaliwanag kung kailan ito nagsimula, ngunit alam niyang sa kabila ng kanyang kahihiyan at panlalait noon, natutunan niyang makita ang kabutihan ni Martin. Hindi pera o yaman ang nagtulak sa kanya sa sandaling iyon, kundi ang simpleng katotohanan na mahal niya ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clarice ang kakaibang gaan. Wala nang galit, wala nang yabang, tanging pag-asa ang naroroon. Sa kabila ng lahat, nanatili si Martin. Ang kanyang simpleng pagtanggap ay nagsilbing patunay na may puwang para sa pagbabago at pagmamahalan. Sa huli, bumalik si Clarice sa kanilang bahay na may kakaibang saya. Alam niyang mahaba pa ang proseso upang maibalik ang tiwala ni Martin. Ngunit sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bagong Clarice na natutong magpakumbaba at magmahal ng totoo. Matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Clarice ang pangangailangan na patunayan hindi lamang kay Martin, kundi pati na rin sa kanyang sarili na tunay ang kanyang pagbabago. Sa sumunod na mga araw, mas naging aktibo siya sa pagtulong sa tindahan ng kanyang pamilya. Kung dati ay madalas siyang magreklamo, ngayon ay tahimik niyang ginagampanan ang bawat gawain, mula sa pagbubuhat ng mga kahon ng gulay hanggang sa pagtitinda sa harap ng palengke. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga paninda, dumating si Martin sa tindahan upang bumili ng gulay. Tahimik lang silang nagkatinginan, at bagamat walang salita, naramdaman ni Clarice ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Sa halip na umalis kaagad, nag-alok si Martin na tumulong sa tindahan habang wala pa masyadong mamimili. Sa kabila ng hiya, tumango si Clarice bilang pagsang-ayon. Habang magkasamang nag-aayos ng mga paninda, narinig ni Clarice ang ilang mamimili na nagbubulungan tungkol sa kanila. Ang iba ay nagtataka kung paano nagkakamabutihan ang isang tulad ni Martin at ng isang tulad ni Clarice. Ngunit sa halip na maapektuhan, itinuloy ni Clarice ang kanyang ginagawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakataon na maipakita kay Martin na hindi na siya ang dating Clarice na mapangmata. Sa sumunod na linggo, tumulong si Clarice hindi lamang sa kanilang tindahan, kundi pati na rin sa ibang mga tindera na nangangailangan ng suporta. Tumutulong siya sa pagbubuhat, pag-aayos ng paninda, at maging sa simpleng pag-abot ng panukli sa mga mamimili. Ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng tahimik na paghanga mula sa mga tao sa palengke, kabilang na si Martin. Isang araw, habang naghahatid si Clarice ng mga gulay sa isang suki, naabutan niya si Martin na tumutulong din sa ibang tindahan. Natigilan siya nang makita ang sipag at dedikasyon ng binata, na tila walang kapaguran sa pagbibigay ng tulong. Sa sandaling iyon, naisip niya na hindi lamang niya hinahangaan si Martin bilang isang mabuting tao. Na-realize niyang mahal niya ito dahil sa tunay nitong kabutihan. Sa bawat araw na lumipas, patuloy na pinatunayan ni Clarice ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi niya sinabi kay Martin ang kanyang layunin, ngunit alam niyang nakikita nito ang kanyang sinseridad. Sa mga simpleng bagay, isang ngiti habang nag-aabot ng paninda, isang pagbati kapag nagkakasalubong, unti-unting naging malinaw kay Martin na ang nararamdaman ni Clarice ay totoo at walang halong pagkukunwari. Sa kabila ng simpleng pamumuhay sa palengke, natutunan ni Clarice na hindi materyal na bagay ang nagdadala ng tunay na kasiyahan. Sa halip, natagpuan niya ang kaligayahan sa pagiging totoo sa sarili at sa pagkakaroon ng isang taong tulad ni Martin na patuloy na naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga kilos ay nagsimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salitang maaaring masabi, at iyon ang unti-unting nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas simple at mapayapa
ang buhay ni Clarice. Wala na ang dati niyang hangaring umangat gamit lamang ang pera o ang ambisyon niyang magmukhang marangya. Ang bawat araw ay naging isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang kay Martin, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at sa mga tao sa kanilang baryo. Isang umaga, habang inaayos niya ang tindahan, narinig niya ang usapan ng kanyang ina at isang suki. Nagsasabi ang kanyang ina kung paano malaki ang pinagbago ni Clarice. Masipag, magalang, at tila mas kontento na sa buhay kaysa dati. Hindi ito sinasadyang marinig ni Clarice, ngunit nagdala ito ng kakaibang init sa kanyang puso. Napagtanto niyang hindi lamang niya nababago ang sarili, kundi pati na rin ang pananaw ng ibang tao sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagbabago, nanatili si Martin sa kanyang paligid. Hindi nagpilit ngunit laging nariyan upang magbigay ng suporta. Isang araw, dumating ang balita na nagkaroon ng problema sa supply ng gulay sa baryo. Maraming tindera ang nangailangan ng tulong upang maghanap ng alternatibong supply mula sa karatig bayan. Sa pagkakataong iyon, voluntaryo si Clarice na sumama sa grupo upang tumulong kahit pa kinakailangan niyang maglakad ng malayo at magbuhat ng mabibigat na paninda. Sa biyahe, nagulat si Clarice nang sumama si Martin. Wala itong sinabi, ngunit halata sa kilos nito na naroon siya upang tiyaking ligtas si Clarice at ang iba pang kasama. Sa bawat hakbang nila, naramdaman ni Clarice ang suporta ni Martin. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Nang matapos ang kanilang misyon, napagtanto ni Clarice na hindi pera o yaman ang tunay na mahalaga sa buhay, kundi ang pagkakaroon ng taong laging handang tumulong at umalalay sa iyo. Sa sumunod na mga araw, naging mas malapit sina Clarice at Martin. Sa simpleng tulong sa palengke, sa tahimik na pagsama sa biyahe ng mga gulay, at sa mga ngiti na nagmumula sa puso, naging malinaw ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi ito mabilis na pagmamadali ng emosyon, kundi isang ugnayan na unti-unting lumalim dahil sa tiwala, respeto, at kabutihan. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng paninda sa tindahan, tumigil si Martin upang tanungin ang mga magulang ni Clarice kung maaari ba siyang manligaw ng formal. Hindi narinig ni Clarice ang usapan, ngunit nang umuwi siya kinagabihan, nakita niya ang ngiti ng kanyang ina. Isang ngiting puno ng kasiyahan at pagsang-ayon. Sa huli, nang sagutin ni Clarice si Martin, walang marangyang selebrasyon o magarbong anunsyo. Sa halip, ito ay isang tahimik na sandali sa ilalim ng puno malapit sa palengke. Sa simpleng salita at tahimik na yakap na ipahayag nila ang pagmamahalan sa isa't isa. Sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Clarice na ang kanyang desisyon ay hindi na nakabatay sa pera o yaman, kundi sa taong nagpakita sa kanya ng kahalagahan ng tunay na pagmamahal at malasakit. Nagtapos ang kanilang kwento sa isang simpleng kasiyahan sa baryo. Si Clarice ay naging masaya at kontento sa piling ni Martin, habang patuloy silang nagtutulungan sa kanilang pamayanan. Ang dati isang mapangmata at materyalistang dalaga ay naging isang inspirasyon sa baryo, at sa huli, natutunan niya ang kahulugan ng tunay na yaman, ang pagkakaroon ng isang pusong marunong magmahal at tanggapin ang pagmamahal ng iba.